there are many ways of serving the Lord. Some people do great things. Some people are good preachers. Some people contribute lots and lots of money. But when we talk about this handful of rice, it is very humble. The service is done in the corner of the kitchen that nobody sees. But God knows. God bless. Bufai Tham, or a handful of rice. Rice has been the staple food of the people of Mizoram, the main life of the people. You are giving what is basic, essential, fundamental to your life. You are sharing that with God. The Bible women, they are locally supported women for evangelism. The practice of Bufai Tham is meant for supporting those Bible women. Today, 95% of 900,000 Mizos are Christians. The churches in Mizoram are now self-sufficient. One such example is the Mizoram Presbyterian Church, the largest church in Mizoram with about 500,000 members. Today, the Mizoram Church is known as a missionary church world over. This success is attributed to their selfless and creative giving. Mizoram state is the most backward state in India, and we are the poorest of the poor, but still we can raise funds for the ministry of the Lord. We can support 1,800 mission workers, and in the meantime we can also send overseas missionaries. We Mizo people say, as long as we have something to eat every day, we have something to give to God every day. Okay, good morning sa lahat. Yung napanood nyo ay bahagi ng sermon, no? Yun ay isang tribe sa India, Northeast India. At yung tribe na yun, ang tawag sa tribe na yun ay Mizo tribe. It's a Mizo tribe. Na mahirap na tribe, pero nagawa nilang tumulong sa misyon ng Diyos sa pamagitan ng paraan na yun. Ang tawag doon ay handful of rice. No, handful of rice. O sa kanilang wika, ang tawag doon ay Bufai Tham. Bufai Tham, tawag nila. Sa atin ay, sa English, handful of rice. Na ito yung paraan ng tribo na ito, Christian tribe, no? Isang tribo na mga Kristiyano, na kahit mahirap sila, pwede silang tumulong sa pamagitan ng dahil nga farming lang sila, pero marami silang bigas. Ang ginagawa nila, dadakot sila ng isang dakot ng bigas, yung magsasaing at itatabi. At yung naipon na bigas, dinadala sa church. Pagdala sa church, ibebenta sa mga mahihirap. Okay? Ibebenta dun sa mga nag-i-comes din. Ay tinitinda sa kanila sa murang halaga, at yung napagbentahan ibinigay sa misyon. 1,800 missionaries na ang napadala nila. Sa Nepal, sa India, sa Bangladesh, at sa maraming lugar doon. Okay? Sa pamagitan lang ng isang dakot na bigas. So, ibig sabihin lang, hindi imposible sumuporta sa misyon ng Diyos kapag gusto. Can you say amen to that? Kasi nagsimula sa isang dakot na bigas, and then later on, yung iba nangunguha na rin ng panggatong, at yung panggatong na nakuha nila, ibinebenta nila. Yung iba, yung ani nila, ibinebenta nila, yung pagbenta, binibigay sa misyon ng Panginoon. Kaya nga po, kapag tunay mong mahal ang Diyos, dapat ay mahal mo din ang kanyang misyon. Can we say amen to that? If you truly love God, you will also love His mission.
When Jesus asked Peter, Peter, do you love me? Then Peter said, yes, Lord, I love you. You know that I love you. What Jesus said? Please feed my sheep. Tend my sheep. Hello? Tama po ba? Pag sinabi mo mahal mo ang Panginoon, mahal mo din ang kanyang gawain. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kaya makinig ka. Yeah. Let's read 2 Corinthians. Dala tayo sa ating slides. No? 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 9 sa Pinoy version. Sige, sama-sama tayo. Mga kapatid, gusto namin malaman nyo ang kabaitan ng Diyos sa mga churches sa Macedonia. Nakaranas sila ng matinding pagsubok, pero masaya-masaya pa rin sila at sobrang mapagbigay kahit gipit na gipit din sila. Sure ako na nagbigay sila sa abot ng makakaya nila. Actually, sobrang pa sa kaya nila. Walang pumilit sa kanila na gawin yon. Nakiusap pa nga sila na maging part sila sa pagtulong sa mga kapatid sa Judea. Sobra pa yon sa in-expect namin na gawin nila. Una, ibigay nila kanilang sarili nila sa Panginoon, tapos ibigay nila ang mga sarili nila sa amin. Dahil yon ang gusto ng Diyos. Kaya nakiusap kami kay Titus na since siya ang nagsimula ng gawain ito, ituloy-tuloy na niya at samahan kayo hanggang matapos itong pagbibigay nyo ng tulong. Verse 7. Magaling na kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya at pagsasalita. Marami na kayong alam, masipag kayong tumulong, at mahal nyo kami. Ngayon, dapat maging mapagbigay din kayo. Verse 8. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lang sa inyo kung paano mag-effort yung iba sa pagtulong para matest kung gaano katotoo ang pagmamahal nyo. Verse 9. Alam nyo kung gaano kabait ang Panginoon nating si Jesus Christ. Kahit na mayaman siya, naging mahirap siya para sa inyo. Para gawin niya kayong mayaman sa pagiging mahirap niya. Alam nyo, hindi pwede paghiwalayin ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa Kanyang misyon. Tama po ba? That is inseparable. You cannot separate your love to God and your love to His mission. If you love God, you should also love His mission. Amen? Bakit? Because mission is God's heartbeat. Ang mission ay ang tibok ng puso ng Diyos. Ang pakipagkasundo ng Diyos sa tao, ang talagang nais niya. Kaya nagsadya pa siya rito sa lupa. That is the reason. He is a missionary God. Hindi siya nagstay sa heaven and enjoy the place. No. Pinuntahan niya tayo. No? From heaven, He traveled here just to reach us out. Okay? So, mahal tayo ng Diyos. Kaya, kung sabihin natin, mahal natin siya, mahal din natin ang kanyang misyon. At isa sa kapahayagan ng tunay na pagmamahal sa Diyos ay ang pagmamahal sa kanyang misyon at sa mga nangangailangan. If you truly love God, then it will be tested through our love to His mission and to the needy. Tama po ba? Yun ang test. Kanina binanggit din ni Pablo sa mga taga-Korinto, gusto kong i-test kung totoo ang inyong pagmamahal. How to prove your love to God? If you love His mission. If you love the needy. Can you say amen to that? Ang seed of hope, ang gusto maging pagpapala sa mga hindi pa sumasampalataya at sa mga nangangailangan.
No? Anong sekreto ng mga taga-Macedonia na sa kabila ng kahirapan ay nagawa pa din mahalin ang misyon ng Diyos sa pamagitan ng pagbibigay? Meron pa silang sekreto? Anong sekreto nila? Na yun din ang sekreto ng mga taga-Mizo tribe. Para sila ng sekreto. Yung mga taga-Mizo tribe, they are poor tribe. Mahihirap na tribo. Mga nasa bundok. So just imagine, no? Yung mga nakatira sa bundok, walang maayos na kalsada, walang kuryente, di ba? Siguro libre tubig dahil nasa bundok. Pero mahirap ang kalagayan, and yet they are still willing to help. And yet they're still willing to be part of God's mission. Ano ang kanilang sikreto? Number one, and let's read together. Sige nga po, sabayan niyo ako. Naunawaan at naranasan nila ang kabaitan ng Diyos. No? They experience the grace of God. Na-experience nila ang kabaitan ng Diyos. No? Once you experience His goodness, His kindness, hindi ka titigil sa paglilingkod sa Kanya. Si Pastor Ferdy, dahil sa maraming napakabuting bagay na naranasan sa Diyos. No, kahit alam nyo, mahina pa, talagang maglingkod pa rin sa Panginoon. No? Ibigay pa rin ang mga kalakasan, kahit hindi perfecto ang lakas, ibigay pa rin sa Kanya. No? Hindi matawaran ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Hindi matawaran. No? Napakabuti niya talaga. Dumalo kami ni Sister Joy kahapon sa meeting ng mga pastor. Tuwan-tuwa yung mga pastor. No? Kasi nakita nila ako, no? After 4 months na hindi ako nakadalo ng meeting, and then nakita nila ako kahapon. Masaya sila na naka-recover agad from sickness. No? Pero tingnan natin, 2 Corinthians chapter 8 verse 1. Mga kapatid, gusto namin malaman nyo ang kabaitan ng Diyos sa mga churches sa Macedonia. Marahil, itong church sa Macedonia, huwag kayong ma-confuse. Pag sinabing Macedonia, kasama dyan yung Philippian church. Yung iglesia sa Pilipos. Ang Macedonia is a district. And in the district, may mga city. May cities inside the district. And one of the churches in that Macedonian district is Philippi. Okay? Pilipos. No? At sila yung model in mission support. Model sila sa mission support ang Philippi. Okay? Na nandiyan sa distrito ng Macedonia. Sa English, let's read together. Sige nga po, samahan niyo ako. Our friends, we want you to know what God's grace has accomplished in the churches in Macedonia. Sabi nga, God's grace has accomplished. No? Not anyone, but only God. Diyos ang nagpahayag, Diyos ang nagparanas ng kanyang kabaitan, ng kanyang kagandahang loob sa mga taga-Macedonia. Alam ko, you have also your own story about God's goodness. Amen? Tama po ba? Iba-ibang level tayo, iba-ibang experience. But I'm sure, you also experience His goodness. Amen. His grace. Tama po ba? At itong mga taga-Macedonia, probably, kasi under ng Roman Empire. Okay? Under ng Roman Empire. And for sure, merong political instability. For sure. No? Kasi yung kabilang side, kasi tatlong imperyo na sikat noon no? Indian Empire, Chinese Empire, and the Roman Empire. Ang kanilang ugnayan lang, trade. May ugnayan sila sa trade through Silk Road. Okay? Kung mayroong Roman Road,
Yung Roman road is for political stability. Para makontrol ng Roma lahat ng sakop niya. Yung Silk Road for economic stability ng China. Kaya noon pa lang ang mga Chinese business people. Okay? Ngayon, tahimik ang Roman Empire kasi malakas ang kanilang military. Pero sa China, maraming warring tribes. Gigera ng mga tribo, yung Gapanaan, Nagkatanagaan. No? Kaya nga sinabihan ng banal na espiritu si Pablo na huwag pumunta sa lugar na yun, instead pumunta sa Macedonia. Kundi napaaga ang buhay ni Pablo doon kasi mahagip siya ng pana, di patay agad siya. So tahimik. Bakit nag-ihirap? What's the reason? And one of the reasons maybe is natural calamity. Pwede nagkaroon ng pagbaha, natagtuyot, naghihirap ang lugar, no? Nag-WWW, ano ba yun? World Wide Web? Ay, hindi. Wala. Nag-crazy sila. No? Nagtagtuyot, walang ani, kaunti ang pagkain, kaunti ang tubig, marami nagkasakit. Pero, ano man nangyari sa kanila, they're still willing to help the mission. Marahil sila ay dating mga makasarili, no? Katulad ng batang isip. Ganun ang bata, di ba? Ang isip ng bata, self lang. Sariling pakinabang lamang ang inuuna, at ang pinahalagahan at hindi ang church at ang mission ng Diyos. Tingnan niyo yung bata. Ganyan ang bata, di ba? Yung mga maraming bata sa inyo, kahit tampakan nyo ng 100 laruan, mag-aaway pa rin. Tama, no? Nakita kayo ng bata na, bigay mo, 100 laruan. Kinuha ng isa. Gusto isa yun din na kunin niya. Ganun ang bata. Okay? Pero may mga matanda na ganun din. No? Sabi mo sa katabi mo, pero hindi ikaw yun. Hindi ba totoo na kapag ang isang bata na hindi nakuha ang kanyang gusto ay nagtatampo, nagagalit, nagwawala? Kasi bata nga Di ba? Bata nga kasi. Pero pag matanda ka na, ganyan pa rin ang ugali mo, di, may problema. Sa bata gano'n. Pag tumatanda ang tao, ang inisip, iba. Yung mga kabataan dito, mga young people dito, pasalamat kayo sa magulang nyo. Dahil kapag meron sila, ang una nilang iniisip kayo. Sabihin nyo nga mga kabataan, magsalita ng amen. Yan dapat maisip nyo. Isusuko na nila, ibibigay pa sa inyo. Samantala, ang nakaranas ng kabaitan, o ng grace ng Diyos ay lumalago, nagmamature sa faith. Kaya kapag kapakanan ng iba, kapakanan ng church, kapakanan ng mission, ang inuuna, bago ang sarili. Katulad ng mga taga-Macedonia. They experienced the grace of God, and because of that, they grew in faith, they matured in faith. Kaya pag lumago ka sa pananampalataya, ang isipin mo ay ang iba, hindi na ang sarili. Can you say amen to that? Sa mga OBS leaders, sa mga naging ministeryo, we will have a training on counseling. And I encourage you to attend. Imbitahin ko si Pastor Jerry, kailangan na iba, Pastor Jerry Sereno. And I will invite him. Pero baka hindi ito, baka somewhere in Cavite. How to start a counseling ministry in the church. Mahalaga yun. Okay? So verse 2, sabi nga 2 Corinthians chapter 8, verse 2. Let's read together. Nakaranas sila ng matinding pagsubok
Pero masaya pa rin sila at sobrang mapagbigay kahit gipit na gipit din sila. Parang contrast yun, no? Gipit na gipit pero masaya. Di ba? Gipit na gipit pero masaya tumulong. Di po ba? Yun ang mga nakaranas ng biyaya ng Diyos. Tama po ba? If you experience His grace, yung joy mo to help others, hindi mawawala. Verse 3. Sige nga po, basahin natin. Sure ako na nagbigay sila ng abot ng makakaya nila. Actually, sobra pa sa kaya nila. Walang pumilit sa kanila na gawin yun. At sa second mile pa sila. Verse 4. Nakiusap pa nga sila na maging part sila sa pagtulong sa mga kapatid sa Judea. Ito yung mga naka-experience ng grace ng Lord. Tingnan nyo. Isa-isahin natin. Let's read together. Masaya pa rin sila at sobrang mapagbigay. Actually, sobra pa sa kaya nila. Walang pumilit sa kanila. Nakiusap pa nga sila. Yan. Kapag nakaranas ka ng biyaya ng Diyos, you will also experience this. Amen? Mararanasan natin yan. Kapag ikaw ay nakaranas ng gawa ng Diyos. Sama nakaranas ng kabaitan ng Diyos, ang pagiging mapagbigay ay nagiging bahagi na ng lifestyle kahit pa na sila din naman ay hirap na hirap sa buhay. Diba? Parang ano yan parang ganito yan. Yung mga street dweller, subukan mong bigyan ng pagkain, hindi mo nakakainin yan. Ano yung gagawin nila? Gigisingin din nila ibang street dweller at ituturo ko saan mayroong pagkain. Ituturo nila. Kaya yung may nangihingi, yung nangangatok, sasakyan, or pag binigyan ko yun, maya ang dami na yan. Ito, may napibigay ko, hindi punta kayo. Same thing. Pag tayo, mga mananampalataya, nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, hindi tayo matatahimik na hindi rin natin iparanas sa iba. Number 2, let's read together. Sige nga po. Naunawaan nilang lubos ang mabuting balita. The gospel of Jesus. No? Jesus' gospel. Naunawaan nilang lubos. No? Talagang naintindihan nila. Ano bang gospel? Verse 9. Ito yung gospel. And let's read together. Sige nga po. Sabay-sabay. Malakas. Alam niyo kung gaano kabait ang Panginoon natin si Jesus Christ. Kahit na mayaman siya, naging mahirap siya para sa inyo, para gawin niya kayong mayaman sa pagiging mahirap niya. And that is the gospel. Ang mabuting balita ay ang Diyos ay nakiuli sa atin para lang tayo makiuri sa Diyos. Do you understand that? Nakiuri siya sa atin para tayo maging kauri niya. The righteous God descended here on earth. Tama ko ba? Bumaba siya. Para ano? Para maranasan natin ang katuwiran niya. Diba? Sino man nagpag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, kundi siya ay bago na. We don't deserve that. Diba? We are declared righteous not because we are righteous. Not because we accomplished that. Not because we just acquired it through our own effort. No. But because He came to us. And that is the gospel, di ba? Yung kulay dilaw lang. Sige nga po. Yung kulay dilaw lang, balikan natin.
Basahin natin sabay-sabay muli. Alam niyo kung gaano kabait ang Panginoon nating si Jesus Christ. Kahit na mayaman siya, naging mahirap siya para sa inyo. That's the gospel. Ang katotohanan ng gospel ay tumimo sa kanilang isipan, and that is the head, dumaloy, no, at binago ang kanilang puso, and that is the heart, na nagbago din ng kanilang pag-uugali at pamuhay, and that is hands and habit. No? Yung ebanghelyo ay makapangyarihan. The gospel is powerful. The gospel can change our perspective. The gospel can change our motivation. The gospel can change even our lifestyle. Kaya yung nakaranas ng biyaya ng Panginoon, nagbabago din ang kanyang pamumuhay. Kaya hindi lang nila binabahagi sa iba, sa pamagitan ng salita ang gospel, ipinapamuhay nila ang gospel. No? Willing silang mag-sacrifice para sa kapakanan ng iba, katulad ng Panginoong Jesus. Si Nanay Felisa po, nakauwi na ng summer. No? Kung hindi nyo makita yung nanay na maputi ang buhok, na lagi sa unahan din nakaupo. Nasa summer siya. Pero meron siyang baong ginto. May baong siyang ginto. Kasi nung pumunta siya rito, parang wala siyang pamilya. Kasi yung kanyang anak na tinuluyan dito, nasa abroad, iniwan sa kanya yung mga apo. Siya nag-alaga ng mga apo niya for almost a year. Pero hindi siya, ang pangako kasi sa kanya, bibigyan siya ng allowance, hindi siya binibigyan ng allowance. Tapos yung mga apo niya, ang turing sa kanya, hindi lola. Pero sabi niya, salamat sa Panginoon na natagpuan ko ang City of Hope Kanlubang. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi niya, buti na lang natagpuan ko ang COH Kanlubang, nagkaroon ako ng kapatid. Kapatid ang turing niya kay Nanay Telma. Meron ako mapagmahal na kapatid. Kasi may apo siya, pero hindi siya tinuturing ng lola. Tapos sabi niya, buti na lang nakapunta ako ng COH Kanlubang, nagkaroon ako ng mga bagong anak. Tinutukoy niya Sister Ems, tsaka si Sister Marilyn. Yeah. Mga mababait na anak. At nung umuwi siya, may baon-baon pa siya, pinabaunan siya. Kaya masayang-masaya siyang bumalik ng Northern Samar. Okay? So ang ebanghelyo, hindi lang naririnig, ang ebanghelyo, nararanasan. Can you say amen to that? Iparanas natin sa iba ang ebanghelyo ng Panginoon. No? Mas naunawaan ito at mas makapangyarihan dahil hindi lang nila narinig ang gospel, nararanasan pa nila sa pamagitan ng ating mabuting patotoo. Look at the Lord Jesus Christ. Diba? Ang ating naalala lang sa Ebanghelyo, siya ipinanganak. Siya'y namatay, siya'y nabuhay na muli. Pero hindi natin naalala na part of His gospel is His ministry to the needy, to the hungry, to the sick, to those who are possessed by the demons. Hello? To those who are oppressed, to those who are discriminated. Part yun ng gospel. That's part of the gospel. Kaya tayo, hindi lang pwedeng mangaral lang. Dapat kasama sa ebanghelyo natin ang iparanga sa kanila ang mabuting balita. Diba?
ang gospel ni Jesus ay di lamang sa kanyang kapanganakan, kamatayan at muling pagkabuhay. Ito ay tungkol din sa kanyang pagtulong sa may sakit, sa nagugutom, sa naapi, mga alipin ng masamang espiritu. Amen po ba? Kaya, sabi, ikaw pa mahusay magsalita, pastor. Pero mahusay ka magluto. Hello? Sabi mo sa katabi mo, narinig ko ba yan? Tama po ba? Meron tayong magagawa. Sabi nga na isang theologian, sabi na isang teologo, upang makaiwas ang church sa corruption, kailangan niya magkaroon ng misyon ng pagtulong sa mga marginalized people. Urban poor or rural poor. We should have ministry to the poor. Na? Ang Panginoon Jesus ay hindi lamang tumulong sa mga nangangailangan. Siya ay nakiuri pa sa mahirap upang lubos na maunawaan ang kanyang gospel. Nakiuri siya. Ang tawag doon ay incarnational ministry. Incarnational. Yung parang nagkatawang tao. Nakiuri. Okay? Tingnan natin, verse 9. Uli. Yung kulay dilaw lang. Let's read together. Sige nga po, sabay-sabay. Kahit na mayaman siya, naging mahirap siya para sa inyo. Kahit mayaman siya, naging mahirap siya. Ang paraan niya sa pag-abot sa mahirap ay ang tawag nga doon ay incarnational ministry. Meron akong professor sa Asian Theological Seminary at ang tinuturo niya ay transformational leadership, something like that. Tapos meron siya mga immersion sa urban poor. Amerikano yan si Charles Rainman. Canadian siya. Charles Rainman. Sabi niya, ranasan niya matulog doon sa payatas, no? Sa ibabaw ng sirang refrigerator. Yun ang Canadian siya. Pero sinubukan niya tumira sa yung mga nasa, anong tawag doon? Yung garbage, downside. Doon siya. One time, ako ay sinama din mga Koreano sa kanilang mission sa Smoky Mountain. Yung kapag kumain ka, mas maraming langaw kaysa kanin. Have you experienced that? Yung pag kumain ka, mas maraming langaw kaysa kanin. Downside. Kaya, ang ginagawa nila, pagkakain, naglalagay ng kulambo. Kakain ka sa loob ng kulambo. Para, kahit paano, yung langaw, parang paminta lang. Pero, ganun ang pag-ministeryo, no? Yung pari ng parokya sa Smoky Mountain, he's a PhD graduate. Si Father Ben Beltran, naging professor ko siya sa aking DMin program, Doctor of Ministry program. Graduate sa Europe. Graduate siya sa isang sikat na seminary sa Europe. Nakuha niya yung PhD niya doon. Pero he chooses to serve the urban poor in Smoky Mountain. Doon siya naglingkod. Until now, I think andun pa rin siya. Nasa Smoky Mountain pa rin siya until now. Ang tawag doon, incarnational ministry. Paglilingkod na nakalapat, hindi mula sa malayo, isang paglilingkod na nararanasan at nararamdaman. Katulad ng ginawa ng Panginoon. And the third one, ito ang huli, sikreto nila. Okay, let's read together. Sabay-sabay.
Naunawaan nila ang kanilang pagkakakilanlan, yung kanilang identity. Alam nila, sigurado sila sa kanilang identity. Verse 3, sure ako na nagbigay sila sa abot ng makakaya nila. Actually, sobra pa sa kaya nila. Bakit? Sabi gano'n, walang pumilit sa kanila na gawin yun. Natural, so natural. Hindi mo may tatago kung sino ikaw talaga. Hello? Hindi may tatago ang iyong true identity sa pamagitan ng iyong gawa. Di ba? May mga joke na sino may sabi sa yung Bisaya ako, may evidence ka? Ang ebidensya. O sino bakla dito? Sige nga, pakis. You cannot hide your true identity. Ito sila, hindi nila talaga hayag yung kanilang identity as believer, as follower of Jesus. Walang pumilit sa kanila. Walang pumilit sa kanila na gawin yun. Ibig sabihin ay naging likas na sa kanila pagbibigay at pagtulong. Amen? God is a generous God, so His people is also a generous people. Isang malakas na amen to. God is a missionary God, so His people is also a missionary people as well. Amen to ba? God is a missionary God, so His people is also missionary. Their willingness to accept Paul's challenge by supporting mission through financial gift is an acid test of their true identity. Kaya nga sabi dun sa verse 8, hindi sa inuutusan ko kayo. Kasi minsan kailangan utusan itulak. No? Pukpukin para bumaon yung pako. Sabi niya, sinasabi ko lang sa inyo kung paano mag-effort yung iba sa pagtulong para matest ko kung gaano katotoo ang pagmamahal nyo. Gaano natin kamahal ang Diyos at ang kanyang misyon. Simulan na natin manalangin para sa iba. Amen? Minsan we are used to see people who are in need. Sanay na tayo. We have callous heart. Sanay na tayo makita yung mga tao na nangangailangan. Pero this time, pag-pray natin sila. Simulan na natin ipabuhay ang pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus kahit sa simpleng paraan. Nilagay ko na dyan, pwede rin natin gawin magkaroon tayo ng butil ng pag-asa. Na kapag every Sunday, hindi lang financial offering pwede natin dalhin kahit yung kung gusto nyo gawin, takot ng tuwing kain. Alam nyo, that's good. Kasi, madalayan ka rin. Mababawasan. Di ba, yung mga tatay ka tumataba, di ba? Pag saya yung kanin, so tagakain ng tatay ka, lalaki ng tiyan Pero, para hindi ka na manghinayang, itabi mo na para sa Panginoon. Okay? Ibebenta natin sa mga mahirap. Yung ating Pangulo, hindi na to pa yung 20 pesos kada kilo, pwede natin gawin. tayo na magpatupad. Ibenta natin sa mga nangailangan ng mura lang. Tulong na, and at the same time, may mission fund. At marami tayong pagdadala ng mission fund. Meron tayong ministry sa Southville 3, that's a urban poor area. We can send also to Sogway, Sorsogon, that's rural poor area. At pwede rin natin isend sa ibang bansa. Kay Pastor Edu sa Cambodia, pambili ng mga sinelas ng mga bata doon. Okay? So maraming pagdadalahan kahit ang isang takot ng bigas. Ang tawag dyan, butil na pag-asa. Tayo na tumayo. That's what
Ihandog natin sa Panginoon ang mga kaloob na ito na alam ko ito ay galing sa inyong puso na nakaranas ng kabaitan ng Panginoon. We give not because we are able to give. We give because we love God. Pray natin ang mga kaloob na ito. Tayo nalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po. Labis ang iyong kabaitan sa amin. Hindi niyo lang kami, Panginoon, iniligtas. Hindi niyo lang kami pinatawad. Hindi niyo lang binago ang buhay na ito. Ipinaranas niyo pa sa amin, Panginoon, ang isang buhay na puno ng kahulugan. And Lord, this time, we're offering tithes and gifts to you as part of our worship and as part of our being member of your body. Lord, thank you. Thank you for the privilege. Thank you for the opportunity, Lord, maging part ng iyong mission. Maraming magbukas na pintuan para mapahayagan ng Ebanghelyo. Marami ang mga nangangailangan na mapunan sa kanilang mga kagutuman, karamdaman, pagdarahog. Panginoon, salamat po. Tanggapin mo ang aming mga kaloob bilang babang samyo sa iyong harapan. Bless those heads who offer these blessings to you. Pinagpala mo na sila, Panginoon. Dalangin din, Panginoon, ang patuloy mong pagpapala sa buhay ng mga anak mo naririto. May iba kami kahilingan sa panalangin. Iba nais hingin sa inyo ang kagalingan lubos sa karamdaman. And Lord Jesus, thank you because you are our healer. May kahilingan tungkol sa pag-aaral, sa trabaho. Thank you, Lord, because you are the source of wisdom. Salamat po, Panginoon. You are the source of strength. Salamat po, Panginoon. Pagpalain ang bawat isang naririto, Panginoon. Iparanas ang iyong kabaitan, kabutihan na patuloy magbago sa aming buhay. At ang bawat isang maging bahagi ng pagmimisyon at pag-abot sa nangangailangan at sa mga taong nangangailangan ng mabuting balita. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa mga ito. Nanawa, palagi kami para palakasin ang banal na Espiritu
sa pamagitan ng kanyang presensya na mamalagi sa amin. Ipagkaloob lahat ng mabuting bagay sa bawat sambahayan. Huwag mo pagkulangin, Panginoon. Iparanas mo kapayapaan ng isipan, kagalakan ng puso. Iparanas mo, Panginoon, ang iyong pabor, ang iyong kalapitan sa amin, ang iyong pag-iingat at gabay sa bawat araw. At ibalik lang namin sa inyo lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. At Amen. Patingin natin ang mga katabi natin na isa ang pinagpalang pagsamba sa araw na ito.